Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 451. Nalantad ang usapin. Ang lalaki ay nasa linyang ito ng negosyo, kaya nagsimula siyang makilala ang kalidad ng Whitebone Puppet Fighters. Gayunpaman, nang makita niya ang isang level 7 human-shaped puppet fighter, hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan. Golden Threaded Puppet Fighter, gulat na sabi ng lalaki. Bigla siyang nagkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso, dahil kilala niya ang tagapagdalisay na may mga gintong sinulid na linya sa ibabaw ng kalansay. Ang mga puppet fighter ba na ito ay mula sa Bago Group? Kumunot ang noo ng lalaki, at hindi napigilan ng kanyang puso na tumibok ng malakas. Dahil ang kanyang tindahan ay isa sa mga kuta ng Bago Group sa City of Bones. Ang Whitebone Puppet Fighters na pinino ng mga disipulo at matatanda ng Bago Group ay paminsan-minsan ay ipapadala dito upang ibenta. Kasabay nito, bumili din ang tindahan ng mga materyales at ipinadala ito sa Bago Group. Ang refiner nitong Golden Threaded Puppet Fighter ay isang elder ng Bago Group, at pagkatapos ay ibinigay niya ito sa isa sa kanyang mga disipulo, na ang pangalan ay Fu Shihao. Ang lalaki ay isang tagapagtanggol ng Bago Group. Paanong hindi niya ito makikilala? Good boy, pinatay mo ang mga tao ng Bago Group ko, at naglakas loob kang pumunta rito na may dalang bagay. Lumalakad ka sa isang bitag. Kinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata. Dahil nakatalikod siya kay Yezuan, walang kakaibang nararamdaman ang huli. Inisip na lang niya na sinusuri ng lalaki ang Golden Threaded Puppet Fighter. Hindi nagtagal, isa-isa silang sinuri ng lalaki. Nang makita niya ang iba pang Whitebone Puppet Fighters, mas nagulat siya dahil isa sa kanila ang puppet fighter ni Elder Tan ng Bago Group. Ang lakas ng taong ito ay talagang napakalakas na kahit si Elder Tan ay namatay sa kanyang mga kamay. Nakatalikod ang lalaki kay Yezuan habang lumulunok siya ng laway. Siya ay nasa ika-6 na antas lamang ng Imperial Chi, kaya natural na hindi siya ang kapareha ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Elder Tan ay nasa level 8 Chi Realm. Nasa City of Bones din ang sect leader at ang mga matatanda. Ipapaalam ko sa kanila, patay na ang batang ito. Agad na inayos ng lalaki ang kanyang pag-iisip, pagkatapos ay lumingon kay Yezuan at nakangiting sinabi, Your Excellency, nakita ko na ang lahat ng Whitebone Puppet Fighters mo. Lahat sila ay upper grade. Gusto mo ba sila, o gusto mo bang ipagpalit sa mga materyales sa pagpino? Pinapalitan ng lahat ng mga ito para sa mga materyales sa pagdadalisay. Sagot ni Yezuan, sa ngayon, mayroon siyang 3 bangkay ng Chi Controlling Realm 8 sa kanyang Cosmos Ring, 2 buto ng tao at isang makalangit na buto ng dragon, kaya kailangan niya ng maraming materyales sa pagpino. Sa kanila, ang buto ng tao na hinukay mula sa 9 Serenities ang pinakamaganda. Pagkatapos ng lahat, ito ay patay sa loob ng maraming taon, at mayroong death chi sa mga buto nito. Kapag pino, ito ay magiging mas malakas kaysa sa iba sa parehong antas. Pinapalitan ng lahat ng ito para sa mga materyales sa pagpino. Sige, natansya ko na ang presyo ng iyong skeleton puppets. Nag-quote ng presyo ang lalaki. Bago pumasok sa Myriad Bone City, nalaman ni Yezuan ang tungkol sa presyo ng mga skeletal puppet na ito mula sa interspatial rings ng ilang tao, kaya tinansya niya ang presyo ng mga skeletal puppet na ito. Gayunpaman, ang presyo na sinipi ng taong ito ay nagulat sa kanya, dahil ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ito ay halos 50% na mas mataas. Ngayon lang, sabi niya na itong mga Whitebone puppets ay upper grade lahat. Mukhang napakagaling ng Bago Group sa pagpino ng Whitebone puppets. Hindi na ito inisip ni Yezuan at agad na pumayag. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang listahan para sa lalaki. Karamihan sa mga item sa listahan ay mga materyales para sa pagpino ng mga Whitebone puppets, at mayroon ding maraming ores para kay Wei Zhenchen. Si Wei Zhenchen ay mayroon lamang 300 dragon power ngayon. Siya ay masyadong mahina at madaling mamatay. Bukod dito, kung mas mataas ang kanyang kaharian, mas madali itong makontrol at mas malakas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Sige, mayroon kaming mga bagay na ito, ngunit wala kaming sapat sa aming tindahan. Kailangan namin itong makuha sa ibang mga tindahan.
Mangyaring maghintay ng sandali, sir. Sabi ng lalaki. Okay. Tumango si Yezuan at iniligpit ang white bone puppets. Pagkatapos, mabilis na umalis ang lalaki. Sa sandaling ito, hindi siya pinagdudahan ni Yezuan. Pagkaalis ng lalaki, nag-iisang naghintay si Yezuan sa pribadong silid. Naghintay siya ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin bumabalik ang lalaki. Gayunpaman, ang mga materyales na kailangan niya ay medyo komplikado, kaya't makatuwiran na ang lalaki ay naglaan ng kanyang oras. Medyo walang magawa si Yezuan, kaya nagpasya siyang maghintay sa labas ng shop at tingnan ang mundo. Pero paglabas pa lang niya ng shop, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagmamadaling palapit sa kanya, at kasama nila ang lalaking iyon. Ay hindi, biglang nagbago ang mukha ni Yezuan, dahil nakita niyang ang grupo ng mga tao na ito ay nakasuot ng parehong damit. Sila ay talagang mga tao mula sa Beigu Group. Ngayon, naiintindihan na ni Yezuan. Ang tindahan pala na ito ay binuksan ng Beigu Group, at halatang nakilala ng lalaking iyon ang mga white bone puppets na iyon, kaya nagpunta siya upang ipaalam sa kanila. Maraming tao mula sa Beigu Group, at ang pinuno ay umabot na sa 880 dragon power. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga eksperto ng Royal Chi Level 8 at 12 ng mga eksperto sa Royal Chi Level 7. Medyo nabigla si Yezuan, at lihim siyang napabuntong hininga na ang Beigu Group ay napakalakas na napakaraming eksperto sa kanilang kuta sa City of Bones. Gayunpaman, wala siyang pakialam, at tahimik lang na nanunood. Ang grupong ito ng mga tao ay agresibong dumating, at ang mga tao sa kanilang paligid ay agad na nag-impake at tumalon. Sa isang kisap mata, wala masyadong tao sa kalsada. Mga taga-Beigu Group sila. Anong nangyayari? Anong ginagawa nila? Diyos ko, iyon ang pinuno ng Beigu Group. Mayroon na siyang 880 dragon power, at napakalakas niya. Nasa City of Bones talaga siya. Hoy, ang batang iyon ang target nila. Ano ang nangyayari? Bakit ang daming naalarma? Napatay ba ng batang ito ang isang elite na disipulo ng Beigu Group? Ang mga tao sa kanilang paligid ay lumipad sa langit at nagbulungan sa isa't isa. Bagamat mayroong City Lord sa lungsod ng Bones, mayroong 3 pangunahing puwersa sa lungsod ng Bones na walang nang ahas na pukawin, at ang Beigu Group ay isa sa kanila. Kung nagtsismisan sila at tinatamaan ng Beigu Group, mamamatay talaga silang walang kompletong bangkay. Sa burial ground, walang ganoong bagay na, the dead is the best. Kung ang isa ay namatay sa burial ground, ang kanilang mga bangkay ay karaniwang ibebenta. Ang mga mabubuti ay gagawing mga bangkay ng labanan, at ang mga masasama ay hihimayin at ang kanilang mga buto ay ilalabas at gagawing white bone puppets. Pinangunahan ng leader ng Beigu Group ang isang grupo ng mga tao at sumugod sa harap ni Yezuan. Sa oras na ito, tanging ang mga tao ng Beigu Group at Yezuan ang naiwan sa kalye. Ang pinuno ng Beigu Group ay tumingin kay Yezuan at sinabing, siya iyon. Ang lalaking tumanggap kay Yezuan ngayon ay tumango at nagsabi, oo, siya iyon. Inilabas niya ang golden thread puppet, at mayroon pa siyang puppet ni Elder Tan. Kuya Tan, nang marinig nila ito, namutla sa takot ang mga taong nanunood ng palabas sa himpapawid. Talagang pinatay ng batang ito ang isang elder ng Beigu Group. Hindi, dapat sabihin na ang batang ito ay talagang nang ahas na pumatay ng isang elder ng Beigu Group. Marami na silang nakitang mga henyo, ngunit sa oras na ito, ang katapangan ni Yezuan ay mas nakakagulat. Good boy, naglakas loob ka pang pumatay ng isang elder ng Beigu Group. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Malamig na tanong ng pinuno ng Beigu Group. Siya ay nabuhay ng napakaraming taon at nagkaroon ng isang maingat na karakter, na patuloy na nagpapaalala sa kanyang sarili na huwag husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Binigyan siya ni Yezuan ng napaka-misteryosong pakiramdam. Nang marinig niya ang pinuno ng Beigu Group, mahinang sinabi ni Yezuan, hindi ako nakikipag-usap sa mga patay na tao. Boom! Kabanata 452. Panginoon ng 10,000 buto. Mga patay na tao. Ang brat na ito ay talagang naglakas loob na tawagan ang pinuno ng Beigu Group, isang eksperto na may 880 dragon power, isang patay na tao. Gustuhin mo mang mamatay, hindi mo naman kailangang maging diretsyo, di ba? Gayunpaman, marami pa ring tao ang nag-iisip kung may background ba si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, sa rehiyong ito,
hindi gaanong mga tao ang nang-ahas na pumatay ng isang disipulo ng grupo ng Bego, lalo pa ang isang elder. Sino ka? Bakit mayroon kang white-bone puppet ng isang elder ng Bego Group? Ang pinuno ng Bego Group ay hindi maiwasang magtanong. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. What's with all this nonsense? Medyo naiinip na si Yezuan. Kung noon pa man, siguradong magkukulitin siya at sasabihing nagkataon lang na nakuha niya ang mga bagay na iyon. Pero ngayon, nagtataglay na siya ng matinding lakas, kaya bakit mag-aaksaya ng oras? Good boy, hayaan mo akong puntahan ka. Hindi ito pinaniwalaan ng isang elder ng Bego Group. Umalis siya sa team at nagmamadaling pumunta kay Yezuan. Bagamat may panuntunan laban sa pakikipaglaban sa 10,000 Bone City, ang Bego Group ay nagkaroon ng kaunting impluensya sa 10,000 Bone City, kaya hindi naging problema ang maliliit na labanan. Mag-ingat ka, pinaalalahanan siya ng pinuno ng Bego Group. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago niya matapos ang kanyang mga salita, lumipad sa hangin ang ulo nitong elder na may 820 dragon power. Instant kill. Sa sobrang bilis, kahit ako hindi ko makita ng malinaw ang bilis niya. Paano ito posible? Si Elder Zhang ay 830 dragon, mas malakas kaysa kay Elder Tan. Mayroon ding 830 dragon ang brat na iyon, hindi 840 dragons. Nagulat ang mga tao mula sa Bego Group. Ngunit sa sandaling ito, gumawa si Yezuan ng kanyang hakbang. Dahil ang mga bagay ay dumating na sa ganito, maaari na rin nilang gawin ang lahat at lipulin ang Bego Group. Ang elder na ito ay maaaring ituring na mayaman, na nagbibigay daan sa kanya upang madagdagan ang kanyang lakas ng 10 dragon, na umabot sa 650. Idinagdag sa rampage ng Beast King, umabot siya ng 840. Bagamat siya ay bahagyang mas mabagal kaysa sa pinuno ng Bego Group, ang kanyang bilis ay talagang hindi isang bagay na makakasabay ng mga taong ito. Patayin! Sigaw ng leader ng Bego Group. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ito, siya ay maaari lamang lumaban. Kaagad, inilabas ng lahat ng mga tao ng Bego Group ang kanilang white-bone puppet fighters. Gayunpaman, kung ang taong kumokontrol sa white-bone puppet fighters ay namatay, ang mga white-bone puppet fighters na ito ay magiging mga dekorasyon lamang. Pinaandar ni Yezuan ang Beast King Rampage at sumugod sa karamihan, pinatay ang lahat. Sumugod si Yezuan sa karamihan, at ang unang napatay niya ay ang Sect Master ng Bego Group. Isang strike lang ang ginamit niya para patayin ang Sect Master ng Bego Group, isang eksperto na may 880 dragon power. Wala pang 5 segundo, mahigit kalahati ng pangkat ng Bego Group ang namatay o nasugatan. Tuloy-tuloy na umalangaw ang hiyawan ng paghihirap sa abenida na ito. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at mayroon ng mahigit 30 bangkay. Matapos mamatay ang mga miyembro ng Bego Group, ang kanilang interspatial rings ay kinuha ni Yezuan at nilamon. Ding! Nakalusot ang host sa 660 dragon power. Ding! Nakalusot ang host sa 670 dragon power. Ding! Nakalusot ang host sa 680 dragon power. Ngayon, hindi sinasadya ni Yezuan na itago ang kanyang Beast King Rampage. Anyway, sa lakas niya, halos magawa niya ang lahat ng gusto niya sa lugar na ito. Nang malapit ng patayin ang mga tao ng Bego Group, isang figure ang biglang tumawid sa kalangitan. Ang figurang ito ay napakabilis kaya napunta ito sa lupa sa isang iglap, at pagkatapos ay inatake si Yezuan. Sino ta? Medyo nagulat si Yezuan, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Ibinato na lang niya ang kanyang espada sa bagong dating. Bang! Ang espadang ito ay hinarang ng kalaban. Kasabay nito, nakita rin ni Yezuan ng malinaw ang mukha ng tao. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na may parisukat na mukha. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang lumilipad na dragon na lumilipad sa paligid ng taong ito, siya ay natigilan din. Sky Dragon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay talagang may Sky Dragon power, na nangangahulugan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay nalampasan ng level 9 Chi Refining at umabot sa level 1 Chi Refining. Itong Thousand Bone City talaga ay may ganyang eksperto. Nagulat si Yezuan at mabilis na umatras. Hindi sinamantala ng nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang tagumpay para habulin si Yezuan.
Tahimik siyang tumingin sa kanya. Nang makita ng mga tao sa langit ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, hindi nila maiwasang mapabulalas, guro ng lungsod. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang City Master ng Thousand Bones City. Nagulat ang lahat dahil sa kanilang mga alaala, ang City Lord ng 10,000 Bone City ay mayroon lamang 950 Dragon Power, ngunit ngayon, naabot na niya talaga ang isang Heavenly Dragon. Gayunpaman, naiintindihan nila kung bakit. Pagkatapos ng lahat, ang huling beses na lumaban ang City Master of Thousand Bone City ay ilang taon na ang nakalilipas. Ito ay ang City Master ng Thousand Bone City. Ito ay mahirap. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ngayon ay nakikipaglaban siya sa Thousand Bone City, at Thousand Bone City ang teritoryo ng City Master. Magiging kakaiba kung ang City Master ay hindi nakikialam nang siya ay lumaban sa kanyang teritoryo. Hindi mo alam ang mga patakaran ng Thousand Bone City. Ang City Master of Thousand Bone City ay tumingin kay Yezuan. Gusto nila akong patayin. Iunat ko ba ang leeg ko para patayin nila? Malamig na sagot ni Yezuan. Kinaikit ng City Master of Thousand Bone City ang kanyang mga mata, kahit na, nilabag mo ang mga alituntuning itinakda ko. Hindi ako pwedeng umupo na lang at manood. Nang matapos siyang magsalita ay umatake na naman siya. Hindi nag-aksaya ng mga salita si Yezuan. Mag-aaway muna siya at pagkatapos ay magsasalita. Ngayon, si Yezuan ay may 680 Dragon Power, at kasama ang Beast King's Rage, siya ay halos 900 Dragon Power. Sa karagdagan ng kanyang kahusayan, siya ay mas mabilis kaysa sa City Master ng Thousand Bone City. Gayunpaman, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng Chi Refining Stage at ng Chi Controlling Stage. Ang bilis ni Yezuan ay hindi nagdulot ng banta sa City Master of Thousand Bone City. Sa totoo lang, dahado siya. Tulad ng inaasahan sa unang yugto ng Chi Refining Stage, mukhang ayaw akong patayin ng City Master of Thousand Bone City. Kung hindi, kailangan nating lumaban hanggang kamatayan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. 30 round ang laban ng dalawa, saka naghiwalay. You are very strong. I have decided not to hold you responsible this time. Biglang nagsalita ang City Master of Thousand Bone City na ikinagulat ng lahat. Hindi para panagutin siya, ang mga nakaligtas na matatanda ng Bego Group ay nagtinginan sa isa't isa na may pagkalito. Talaga bang sinabi ng City Master of Thousand Bone City? City Master, pinatay niya ang sect leader natin. Nagmamadaling sabi ng isa sa mga matatanda. Ngunit bago pa siya makatapos, sinuntok ng City Master of Thousand Bone City ang kanyang dibdib at agad siyang pinatay. Damn! Nagtaas ng kilay si Yezuan. Bagay talaga ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Pinatay niya ito nang walang pag-aalinlangan. Maingay, malamig na sabi ng City Master of Thousand Bone City. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Yezuan kung bakit hindi ipinagpatuloy ng City Master of Thousand Bone City ang laban. Sa pagkakataong ito, nilipol na niya ang Bego Group. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang lungsod ng Thousand Bone City ay may mas kaunting kapangyarihan sa hinaharap? Kung bakit hindi ito ginawa mismo ng City Master of Thousand Bone City, ito ay dahil sa kanyang katayuan. Kung ang City Master of Thousand Bone City mismo ang sumire sa Bego Group, iisipin ng mundo na ang City Master of Thousand Bone City ay sakam. Sino ang pupunta sa Thousand Bone City noon? Gayunpaman, iba kung ginawa ito ni Yezuan. Hindi mo talaga ako papapanagutin. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. I won't. You can go. Tumango ang City Master of Thousand Bone City. Kung hindi mo ako papanagutan, bakit mo ako gustong umalis? Gusto kong bumili ng ilang refining materials, sagot ni Yezuan. Ang City Master of Thousand Bone City ay muling nagsabi, kung gayon maaari ka nang umalis. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ganun ba? Kabanata 453. Hanggang walang magandang intensyon, natigilan din ang mga nanunood. Ang dalawang lalaking mahigpit na nag-aaway kanina lang ay namimili ng mga gamit. Kasabay nito, labis silang naiinggit dahil ang mga bagay na kinuha ni Yezuan ay sapat na upang magtatag ng isang sekta. Medyo mataas ang presyo. Ang City Lord of Myriad Bones ay tiyak na may kakayanan. Namilog ang mga mata ni Yezuan.
Matapos bilhin ang lahat ng mga walang kwentang bagay, umalis siya sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng karamihan. Umalis siya ng ganun-ganun lang. What's wrong with the City Lord? Bakit niya siya pinakawalan? Talagang hindi simple ang background ng taong ito. Dapat matakot ang City Lord sa kapangyarihan sa likod niya. Kawawang Bago Group. Mawawasak ito ng dalawa pang sekta. Nagbubulungan ang mga nanunood sa mahinang boses. Hindi nagtagal, nawala si Yezuan sa paningin ng lahat. Gayunpaman, hindi siya umalis sa lungsod. Sa halip, naghanap siya ng malapit na ina matutuluyan. Ngayon, sisimulan na niyang pinuhin ang Heavenly Dragon Bone. Sa orihinal, maaari niyang kainin ang mga materyales, ngunit patuloy siyang hinihiling ni Wei Zhenchen na pinuhin ang Heavenly Dragon Bone, kaya wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang sapat na materyales sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, nakapatay na siya ng maraming powerhouse, kasama na ang may 880 dragon power. Ibinigay din niya ang katawan ng sect leader ng Bago Group sa City Lord of Myriad Bones. Bago siya umalis, nakita niya ang mga nakaligtas na matatanda ng Bago Group na mukhang kakainin siya ng buhay. Ginugol ni Yezuan ang 2 araw sa pagpino sa Heavenly Dragon Bone. Isang araw lang na hinukay ni Yezuan ang bangkay ng level 8 Chi Control Warrior sa Abyss. Para sa iba pang mga bangkay, kinuha ni Yezuan silang lahat. Bagamat medyo nabigla ang mga bangkay, kinuha niya talaga. Sa 2 White Bone Battle Puppets na ito, medyo tumaas ang lakas ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang 2 White Bone Battle Puppets na ito ay maingat niyang pino. Matapos ubusin ang isang malaking halaga ng mga materyales sa pagpino, pareho silang umabot sa ika-9 na yugto ng Chi-resisting stage. Oras na para umalis. Naginat si Yezuan. 3 araw na siyang nasa loob, pinipino ang Heavenly Dragon Bone, kaya hindi alam ng iba kung ano ang kanyang ginagawa. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa paligid. Sure enough, may nang espiya sa kanya, pero hindi niya alam kung saang side sila galing. Gayunpaman, kung sino man ang maglalakas loob na puntiryahin siya, hindi niya iisipin na patayin silang muli. Pagkatapos, umalis siya sa Thousand Bone City. Lumipad siya sa isang random na direksyon, ngunit wala siyang nakitang sumusunod sa kanya. Am I being paranoid? Natatakot ka lang ba na magkagulo ako sa syudad? Saglit itong pinag-isipan ni Yezuan at nagpa siya na huwag siyang pansinin. Dahil nandito ang kabilang partido, babalik siya sa 9 Serenities para maghiganti. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay masyadong simple. Kalahating oras pagkatapos niyang lisanin ang 10,000 Bone City, isang figure ang lumitaw sa kalangitan. Lumingon si Yezuan para tingnan. Oo naman, ito ang City Lord of 10,000 Bones. Ginamit ng Lord of the 10,000 Bone City ang mga kamay ni Yezuan para sirain ang Bago Group. Hinayaan niyang umalis si Yezuan sa harap ng napakaraming tao, at ngayon ay hinahabol niya siya. Malamang ay gusto niya itong patayin at nakawin ang kanyang mga kayamanan. City Lord of 10,000 Bone City, bakit mo ako hinahanap? Sabi ni Yezuan habang lumapag siya sa lupa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaharian ay 680 dragon lamang. Ang lupa ang kanyang tahanan. Alam mo na ang gagawin ko. Ang City Lord of 10,000 Bone City ay tumingin sa baba kay Yezuan. Kung ganun, bakit hindi ka kumilos? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at naglabas ng 2 skeletal war puppet. Mga buto ng Sky Dragon. Panipi. Nagulat ang City Lord of 10,000 Bone City, ngunit mas naguluhan siya kung bakit naglabas si Yezuan ng 2 skeletal war puppet. Ang mga Sky Dragon ay napakalaki at mas mahirap kontrolin kaysa sa mga Wyvern. At saka, mayroon ng humanoid skeletal war puppet. Para saan ang isang ito? Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang maliit na berdeng bagay na biglang bumaril mula sa katawan ni Yezuan. Ito ay lumaki ng walang hanggan at ikinabot ang sarili sa Heavenly Dragon Bone. Ang buong Heavenly Dragon Bone ay tila natatakpan ng isang layer ng berdeng baluti. Ano ang bagay na ito? Nakita ng City Lord of 10,000 Bone City ang mga buto ng Sky Dragon na lumipad pataas. Alam niya na hindi si Yezuan ang kumokontrol sa kanila, ngunit ang kakaibang bagay na iyon. Gayunpaman, curious lang siya. Wala naman siyang pakialam.
Isa siyang first-level Chi Refinement Realm Cultivator na may lakas ng isang Sky Dragon. Kaya niyang sirain ang mga buto ng Sky Dragon sa isang suntok. Kailangan kong magpasalamat sa iyo, City Lord of 10,000 Bone City. Kung hindi dahil sa mga materyales na ibinigay mo sa akin, hindi ko na mapino itong Sky Dragon Bones. Bahagyang kumulo ang mga labi ni Yezuan. Paano kung isa kang first-level Chi Refinement Realm Cultivator? Ipaglalaban kita pareho. Noong araw na iyon, dahil nasa lungsod sila, hindi makalabas si Yezuan. Ngayon, walang ibang tao at napakalawak ng espasyo. Sa pamamagitan ng dalawang 9th level Imperial Chi Refinement Realm Skeletal War Puppet, hindi talaga natatakot si Yezuan sa City Lord of 10,000 Bone City. Sa murang edad, makokontrol mo ang 9th level Imperial Chi Refinement Realm Skeletal War Puppet. Hindi masama ang iyong kakayahan. Gayunpaman, ang iyong kaharian ay hindi sapat. Hindi mo magagamit ang tunay na lakas nitong daang taong gulang na pupi ng digmaan. Panipi, sinabi ng City Lord of 10,000 Bone City. Siya ay nagkaroon ng kakaibang pangitain. Sa isang sulyap, nakikita niya na ang humanoid war puppet na ito ay hindi bababa sa 50 taong gulang. Ganun ba? Pagkatapos ay maaari mong subukan. Hindi gumalaw si Yezuan. Bueno, kung gayon, makikita ko kung anong kakayahan ang mayroon ka. How dare you attack my City Lord of 10,000 Bone City? Ang City Lord of 10,000 Bone City ay sumigaw at sumugod kay Yezuan gamit ang kanyang mga kamay. Kunin muna ang pinuno. Hanggat pinatay niya si Yezuan, hindi makakagalaw ang dalawang 9th level Imperial Chi Refinement Realm Skeletal War Puppet. Gayunpaman, siya ay masyadong mayabang at minamaliit ang dalawang Skeletal War Puppet. Not to mention the Sky Dragon Bones, even the humanoid war puppet ay napakalakas. Pinilit nitong baguhin ang kanyang plano at tumuon muna sa humanoid war puppet. Gusto mo munang sirain ang skeletal war puppet ko. Humingi ka na ba ng permiso? Ang pagmamataas ni Yezuan ay lumakas, at siya ay inatake ng baliw gamit ang skeletal war puppet. Hindi lang iyan, si Wei Zhenchen sa hangin ay patuloy ding kumakawi ng kanyang mga kuko at nag-iindayog ng kanyang buntot. Ang City Lord of 10,000 Bone City ay patuloy na umatras. Noong araw na iyon sa lungsod ng 10,000 Bone City, ang City Lord of 10,000 Bone City ay hindi gustong patayin si Yezuan, kaya hindi niya ibinunyag ang kanyang tunay na lakas at nakipag-draft kay Yezuan. Ngayon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit wala siyang magawa kay Yezuan dahil sa dalawang 9th level Imperial Chi Refinement Realm Skeletal War Puppet. Laking panghihinayang niya. Kung binigyan niya si Yezuan ng napakaraming bagay para magpanggap na mas mabuti, pinatay na sana niya si Yezuan ngayon. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Yezuan. Hindi siya sigurado na kaya niyang patayin ang City Lord of 10,000 Bone City na nasa first level of Chi Refinement Realm. Ang dalawang panig ay mahigpit na lumaban para sa daan-daang round, ngunit ang City Lord of 10,000 Bone City ay natagpuan din ang kahinaan ni Yezuan, na kung saan ay ang kanyang mabagal na bilis ng paglipad. Sa makatuwid, direkta siyang tumalon sa langit at inatake muna si Wei Zhenchen. Demon Slaying Feast. Sinuntok ng City Lord of 10,000 Bone City. Si Wei Zhenchen, dahil sa kanyang malaking katawan, ay hindi nakaiwas at direktang tinamaan. Bang! Malakas na nanginig ang buong katawan ni Wei Zhenchen, at isang butas ang nasuntok sa kanyang berdeng baluti. Sa kabutihang palad, ang mga buto ng Sky Dragon ay napakatigas, kaya hindi siya nasugatan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga buto ng Sky Dragon ay nalantad sa hangin, at hindi pa naayos ni Wei Zhenchen ang butas. Demon Slaying Feast, Kabanata 454. Ang pangalawang Celestial Dragon, Damn It, nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Kung siya at ang White Bone Battle Puppet ay nagtutulungan, ang 10,000 Bone City's Lord ay walang magagawa sa kanila. Ngunit ngayon, ginagamit ng Panginoon ng 10,000 Bone City si Wei Zhenchen bilang isang halimbawa. Sa sandaling ito, iniisip niya kung dapat ba siyang umalis kasama si Wei Zhenchen. Kung magpapatuloy ito, hindi magiging maganda ang sitwasyon. Gayunpaman, nang malapit nang matapos ang Beast King Rampage ni Yezuan, isang pulang figure ang biglang lumitaw. Sa kalangitan, sinulyapan ito ni Yezuan at nagulat. Ang Blood Crow Sect.
Kapag lumipad ang mga elite ng Blood Crow sect, maglalabas sila ng pulang ilaw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagkamali si Yezuan. Ang lumilipad patungo sa kanila ay hindi isang elite ng Blood Crow sect, ngunit isang sagradong hayop, isang celestial dragon. Ano? Medyo nagulat ang City Lord of 10,000 Bones. Ang mga celestial dragon ay bihira sa Ghost Tomb. Ngayon ay may isa pa, at ito ay tila isang Chi-Refinement Celestial Dragon. Ito ay masama. Sa ganoong sitwasyon, ang City Lord of 10,000 Bones ay hindi nang ahas na magpatuloy sa pag-atake. Sa halip, umiwas siya sa gilid para makita kung ano ang gagawin ng Celestial Dragon. Gayunpaman, ang Chi-Refinement Celestial Dragon ay direktang lumipad patungo sa City Lord of 10,000 Bones at naglunsad ng isang pag-atake. Anong nangyayari? Coming to the rescue of injustice. Natigilan si Yezuan. Isang Celestial Dragon ang dumating upang iligtas siya. Ano ang nangyayari? Sa susunod na sandali, naintindihan niya. Marahil ay tinutulungan siya ng Celestial Dragon dahil kay Wei Zhenchen. Gayunpaman, naramdaman niyang may hindi tama. Si Wei Zhenchen ay naninirahan lamang sa mga buto ng dragon. Maaaring ang batang Celestial Dragon na pinatay ko ay ang anak nitong Celestial Dragon. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Malamang dahil kinuha niya ang Heavenly Dragon Bone para labanan kaya naramdaman ito ng Heavenly Dragon na ito at sumugod siya. Pagkatapos, nakita nito ang City Lord of 10,000 Bones na umaatake kay Wei Zhenchen, kaya nagalit ito. Kalimutan mo na to. Kahit anong mangyari, patayin muna natin itong City Lord of 10,000 Bones. Nag-iingat si Yezuan sa hangin at muling pinaandar ang Beast King Rampage, na umaban. Bagamat ang Sky Dragon ay sumali sa labanan, tatlo pa rin ito laban sa isa dahil ang humanoid skeleton puppet ay hindi makakalipad, kaya't ito ay nanunood lamang mula sa lupa. Gayunpaman, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yezuan ay higit sa doble. Damn it, damn it. Nagsumpa ang 10,000 Bone City Lord sa kanyang puso. Originally, may advantage na siya. Kung bibigyan siya ng mas maraming oras, magagawa niyang sirain ang Heavenly Dragon Bone, at pagkatapos ay si Yezuan na. Nakakalungkot lang na biglang lumitaw ang isang Heavenly Dragon na ang kaharian ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Ang Sky Dragon na ito ay higit na nagbabanta kaysa sa lumilipad na Yezuan, kaya ang City Lord of 10,000 Bones ay nag-prioritize sa pagharap dito. Bang! 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 Patuloy na kumalat ang mga kulog na tunog. Ang labanang ito ay napakatindi. Inatake ng Sky Dragon ang City Lord of 10,000 Bones na parang baliw. Kasabay nito, buong lakas ding umatake sina Yezuan at Wei Zhenchen. Sa kanilang pinagsama-samang pagsisikap, sa wakas ay nasugatan ng City Lord of 10,000 Bones City Lord. Hinampas siya ni Yezuan sa balikat, at naputol ang isang maliit na piraso ng laman. Kinulayan ng dugo ang kanyang berdeng damit na pula. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang madilim. Kung magpapatuloy ito, baka dito na siya mamatay. Kaya lang, tumakbo lang siya. Agad siyang tumalikod at naghanda upang tumakas pabalik sa lungsod ng 10,000 buto. Gayunpaman, ang Sky Dragon ay ang Panginoon ng mga sagradong hayop sa himpapawid. Ang Sky Dragon na ito ay mas mabilis kaysa sa kanya, at si Yezuan ay nasa lupa. Walang paraan para makatakas siya. Damn it, dito ba ako mamamatay ngayon? Ang City Lord of 10,000 Bone City Lord ay labis na ayaw. Noong una ay gusto niyang patayin at nakawin ang kayamanan, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ito ay talagang isang trahedya. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaang maging madali. Ang City Lord of 10,000 Bone City Lord ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinunog ang kanyang vital energy. Hindi naging madali para sa kanya ang makalusot sa tanikalan ng 999 na mga dragon. Kung masunog niya ang kanyang vital energy, babalik siya sa level 9 ng Chi Controlling Realm. Gayunpaman, walang ibang paraan. Gayunpaman, ang Sky Dragon na ito ay hindi dapat gawing trifle. Nagsimula itong lumaban ng desperadong. Para kay Yezuan, hindi niya maiwasang umatras, natatakot na siya ay mahuli sa labanan. Mabangis na nag-away ang lalaki at ang dragon. Ang City Lord of 10,000 Bone City Lord ay nagsunog ng kanyang vital energy. Bagamat bahagyang tumaas ang kanyang lakas, hindi pa rin niya mapatay ang Sky Dragon.
Pagkatapos, nagsimulang bumaba ang kanyang level, at sa wakas ay nahulog siya sa level 9 ng Chi Control Realm. Gayunpaman, nasugatan din niya ng husto ang Sky Dragon. Ito ay isang magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Mabaliw siyang umatake kasama ang Sky Dragon at Wei Zhenchen. Alam niyang tapos na ang City Lord of 10,000 Bone City Lord. Tapos na ang buhay ko. Ang City Lord of 10,000 Bone City Lord ay nasa kawalan ng pag-asa. Hindi niya kayang patayin ang Sky Dragon kahit na sinunog ang kanyang vital energy. Ngayong bumaba na ang level niya, wala na siyang magagawa. Matapos bumaba ang kanyang level, bumaba ang kanyang bilis. Nakatuon ang Sky Dragon at naglabas ng nakakapasong hininga ng dragon. Boom! Agad na pinalibutan ng heatwave ang City Lord of 10,000 Bone City Lord. Gayunpaman, ang City Lord of 10,000 Bone City Lord ay isa pa ring City Lord. Ang City Lord of 10,000 Bone City ay higit na makapangyarihan kaysa sa Begu Group. Paano siya napatay ng hininga ng dragon? Gayunpaman, habang iniipon niya ang kanyang vital energy upang harangan ang hininga ng dragon, isang matalim na hiwa ang nagmula sa hindi kalayuan at tumama sa kanyang dibdib. Bang! Biglang tinamaan ang City Lord of 10,000 Bone City Lord. Agad niyang niluwa ang isang bibig ng dugo. Sa isang iglap, nasusunog ang buong katawan niya. Ang kanyang mga sigaw ay parang tunog ng kampana. Hindi. Ang City Lord of 10,000 Bone City Lord ay nagpakawala ng ayaw na dagandong. Wala pang 3 segundo, nasunog ang kanyang katawan at naging abo. Patay na siya. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Masyadong malakas ang hininga ng dragon. Ang City Lord of 10,000 Bone City Lord, na nasa level 1 ng Chi Refining Realm, ay hindi man lang nag-iwan ng bangkay. Sa oras na ito, biglang lumingon ang Sky Dragon at tumingin kay Ye Zuan. Ay hindi, nagdilim ang mukha ni Ye Zuan. Agad siyang umiwas. Sa sumunod na sandali, isang nakapapasong halijing apoy ang bumungad sa kanya. Ang hininga ng Sky Dragon. Gusto talaga ng Sky Dragon na patayin ang lahat. Sa kabutihang palad, umiwas si Ye Zuan sa oras. Kung hindi, nataman siya. Mabilis na umiwas si Ye Zuan, ngunit ang mga mata ng Sky Dragon ay nakatuon kay Ye Zuan. Gumalaw ang ulo nito sa mga galaw ni Ye Zuan. Sa kasamaang palad, masyadong mataas ang temperatura ng Sky Dragon's breath. Nasunog ang City Lord of 10,000 Bone City Lord's interspatial ring. Kung hindi, napatay ni Ye Zuan ang Sky Dragon sa isang iglap gamit ang interspatial ring. Patuloy pa rin ang paghinga ng Sky Dragon. Hindi sapat ang bilis ni Ye Zuan. Papalapit ng papalapit ang haligi ng apoy. Sa kritikal na sandaling ito, isang matulis na bagay ang biglang tumusok sa mga mata ng Sky Dragon. Ang kuko ni Wei Zhenchen. Mabuti, sigaw ni Ye Zuan. Ang Sky Dragon ay malamang na naghihiganti sa kanyang anak. Bagamat itinaya nito ang kanyang buhay upang patayin ang City Lord of 10,000 Bone City Lord, gusto pa rin itong patayin si Ye Zuan. Sa makatuwid, kinailangan ni Ye Zuan na lumaban. Galit na galit ang Sky Dragon na gusto nitong patayin si Ye Zuan gamit ang hininga nito. Gayunpaman, inatake ito ni Wei Zhenchen at nawala ang paningin. Agad itong nagpakawala ng nakakabinging dagandong. Kabanata 455. Nalipol, Dragon Slaying Sword of the Eighth Desolation, Dragon's Judgment. Isang hiwa ang tumagos sa hangin. Ang lakas ng pag-atake ni Ye Zuan ay higit na mataas kaysa sa Myriad Bone City Lord. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Slaying Sword ng 8th Desolation ay partikular na ginamit upang pumatay ng mga dragon. Direktang damapo ang slash na ito sa malaki at payat na katawan ng Heavenly Dragon, na agad na nagdulot ng malaking pinsala. Ang pag-ataking ito ay tiyak na mas malakas kaysa sa 3 suntok ng Myriad Bone City Lord. Ang hatol ng dragon. Ang hatol ng dragon. Ang hatol ng dragon. Ginawa ni Ye Zuan ang katulad ng dati. Mabilis niyang inubos ang lahat ng true chi sa kanyang katawan at tuwang-tuwang ginamit ang paghuhukom ng dragon, na lahat ay damapo sa ulo ng Heavenly Dragon. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, ang Heavenly Dragon, na nasugatan ng husto, ay bumagal ng husto, at ang bilis ng reaksyon nito ay nabawasan ng husto. Ang banta kay Ye Zuan ay malapit sa 0. Umuungol. Ang Heavenly Dragon, tulad ng Myriad Bone City Lord,
ay nagpakawala ng hindi gustong umungol. Kung tutuusin, kanina pa ito kumakapit, ngunit ngayon ay hindi na ito makatagal. Ikinapak nito ang kanyang mga pakpak at direktang bumagsak mula sa langit. Flop! Ang katawan ng Heavenly Dragon ay nahulog, malalim na nakabaon sa lupa, at humagulgol doon. Alam kong gusto mong ipaghiganti ang iyong anak, ngunit kung tutuusin, ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Go! Bumulong si Yezuan, at ginamit ang kanyang nakuhang True Chi para gamitin muli ang paghuhukom ng dragon. Shoo! Isang malaking hiwa ang bumaon sa noo ng Heavenly Dragon, na nahati ang ulo nito. Isang first-level Chi refine ng Heavenly Dragon ang natutulog din dito. Pagkamatay nito, hindi napigilan ni Wei Zhenchen na bumaba. Inakala ni Yezuan na ito ay emosyonal, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ito ay nagpalakpakan, hinihimok si Yezuan na mabilis na pinuhin ang mga buto ng Heavenly Dragon. Pagkatapos ng lahat, si Wei Zhenchen ay hindi isang tao, ngunit isang kakaibang hayop. Hindi man ito hayop, kaya paano ito magkakaroon ng damdamin? Well, panoorin mo akong kolektahin ito. Napabuntong hininga si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay nagmamadaling bumaba at kinuha ang bangkay ng Heavenly Dragon. Ding, ang host ay nakalusot sa 740 Dragon Power. Ang laman at dugo ng Heavenly Dragon at ang kaluluwa ng Holy Beast ay direktang nagpapataas ng lakas ni Yezuan ng 60 puntos ng Dragon. Ang kanyang ranggo ng Chi Refinement ay talagang pambihira. Bagamat nakakalungkot na ang City Lord of Myriad Bone City ay nawala ang kanyang interspatial ring, ang bangkay ng Sky Dragon ay lubos na nagpalakas ng lakas ni Yezuan. Ngayong patay na ang City Lord of 10,000 Bone City, ang dapat gawin ni Yezuan ay dambungin ang kanyang City Lord Mansion at kunin ang Imperial Chi Stage 9 sa gate ng lungsod. Kaagad, tumungo siya sa 1,000 Bone City. Kahit na ang 10,000 Bone City Lord ay walang magawa sa kanya noon, kaya kahit magtulungan ang buong 10,000 Bone City, hindi sila magiging banta sa kanya. Una, dumating siya sa pasukan ng City of 10,000 Bones at winasak ang defensive formation sa paligid ng Barbaric Bull Demon White Bone Battle Puppet, pagkatapos ay inalis ito. Pagkatapos, sinimulan niyang pagnakawan ng City Lord's Mansion at ang mga ari-arian nito. Nagkagulo ang buong lungsod ng 10,000 Bones. Sino ang napakatapang na sumalakay sa lungsod ng 10,000 buto? Gayunpaman, ang mga ekspertong ito ng City of 10,000 Bones ay narito lahat upang bigyan ng mga benepisyo si Yezuan. Nang umalis si Yezuan sa City of 10,000 Bones makalipas ang kalahating oras, ang kanyang lakas ay tumaas sa 760 Dragon Points, sa kabuuan ay 20 Dragon Points. Pagkatapos, nakahanap siya ng tahimik na lugar para pinuhin ang Sky Dragon Bow ng First Stage Chi Refinement Realm. Sa kabutihang palad, ang mga materyales na kanyang ninakawan ay sapat lamang para sa kanya upang pinuhin ang Sky Dragon Bone. Pakiramdam niya ay nakakaawa ito dahil kung ang mga materyales na ito ay ginamit upang pinuhin ang humanoid battle puppet, maaari siyang gumawa ng hindi bababa sa 3 sa mga ito. Gayunpaman, dahil nagustuhan ito ni Wei Zhenchen, sulit ito. Sa oras na ito, si Yezuan ay nasa Sky Dragon Bone ng First Stage Chi Refinement Realm, lumilipad patungo sa abyss. Ang kanyang lakas ay nasa itaas din ng First Stage Chi Refinement Realm, at ang Blood Crow Divine Sect ay isang puwersa lamang na katumbas ng Beigu Group. Kahit na hindi niya ito gawin sa kanyang sarili, madali niyang sirain ang Blood Crow Divine Sect. Inabot siya ng 2 araw upang lumipad pabalik sa abyss. Pagkatapos, pumunta muna siya sa 100 Venom Sect at pinatay si Steward Q sa isang iglap sa bilis ng kidlat. Si Steward Q ay gumagawa pa rin ng ilang uri ng ehersisyo sa isang babaeng disipulo nang biglang bumagsak ang kanyang ulo, at bumulwak ang dugo sa buong babaeng disipulo. Ang buong 100 Venom Sect ay nagkakagulo. May pumasok sa 100 Venom Sect at pumatay ng isang tao. May death wish ba sila? Gayunpaman, mayroong isang mas mahalagang balita na kumalat sa labas sa oras na ito. Isang misteryosong grupo ng mga assassin ang biglang lumitaw sa abyss, at nakapatay na sila ng 12-dosenang mga lungsod at sekta. Kung ang mga patay ay idaragdag, ang bilang ay kalkulahin sa daan-daang milyon. Hindi lang iyan, marami sa mga patay na tao sa mga sekta at lungsod na ito ay naging mga sama ng loob na espiritu.
Ang tinatawag na mga sama ng loob na espiritu ay nabago pagkatapos ng kamatayan matapos magdusa ng hindi mabata na pagpapahirap sa kanilang buhay. Ang mga masasamang espiritong ito ay aktibong umaatake sa mga buhay na bagay sa kanilang paligid. Bukod dito, mahirap silang masaktan ng mga espada at maaaring tumagos sa mga gusali. Tanging Truchi lang ang makakasira sa kanila. Ang mahiwagang grupo ng mga assassin na ito ay nagmula sa Land of Ghosts sa Ghost Tomb Region. Ito ang Land of Ghosts, at banihag nila ang mga kaluluwa ng mga tao upang linangin. Lubhang uhaw sila sa dugo. Sa oras na ito, si Yezuan ay patungo sa Blood Crow Divine Sect. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Blood Crow Divine Sect. Gayunpaman, ang sitwasyon dito ay lampas sa inaasahan ni Yezuan. Ang Blood Crow Divine Sect ay naging mga guho. Ang lahat ng mga disipulo sa sekta ay patay na, at walang nakaligtas. Pagdating ni Yezuan, marami pa ring hiyawan na nagmumula sa sekta. Sino ang pumapatay sa Blood Crow Divine Sect? Nagulat si Yezuan. Ang Blood Crow Divine Sect ay katulad ng Bago Group sa Burial Grounds. Kung gusto ng isa na patayin sila, kailangan ng isa na magkaroon ng kahit man lang lakas ng labanan ng Level 9 Imperial Chi. Gayunpaman, walang balita tungkol sa anumang powerhouse ng Level 9 Imperial Chi sa lugar na ito. Umupo si Yezuan sa likod ng Sky Dragon Skeleton at nakamasid sa hangin. Sa oras na ito, isang figure ang biglang tumangay sa kalangitan. Sok-sok, may taga-burial grounds. Isang masamang boses ang bumagsak sa tainga ni Yezuan. Nagulat si Yezuan. Lumingon siya at nakita niya ang isang binata na nakaputi. May masamang ngiti sa labi ang binata. Kinaladkad niya ang isang kakaibang itim na butil sa kanyang kamay. Ang paraan ng pagtingin niya kay Yezuan ay parang pagtingin sa isang biktima. Nang mapansin ni Yezuan ang level ng binata, nang inig ang kanyang katawan. Ang binatang ito ay Level 1 Chi Refinement Realm. Upang maging eksakto, ito ay 1,050 dragon. Nagkaroon ng Level 1 Chi Refinement Realm Powerhouse dito. Paano ito naging posible? Sino ka? Sumimangot si Yezuan at nagtanong. The Thousand Wraith Sect, simpleng sagot ng binata na may nakakatakot na ngiti. Ang Thousand Wraith Sect, nang marinig yun ni Yezuan, agad siyang nag-react. Ito ay dahil nakakita siya ng mga mapaghiganti na espiritu sa Blood Crow Divine Sect. Ang Thousand Wraith Sect na ito ay dapat na isang puwersa sa Land of Ghosts. Sa Land of Ghosts, ang Land of Ghosts ang pinakamalakas sa 3 teritoryo sa Land of Ghosts. Ito ay dahil sila ay mga mapaghiganti na espiritu lamang. Ang mga mapaghiganti na espiritu ay hindi natatakot sa lason, ni hindi sila natatakot sa Whitebone Battlehounds. Sa makatuwid, sila ang pinakamahirap na harapin. Hindi niya inaasahan na makakita ng powerhouse mula sa Land of Ghosts ngayon. Hindi ka ba natatakot na ang Poison King Sect ay magpadala ng mga tao dito para pumatay ng isang sekta sa Level 1 Chi Refinement Realm? Tanong ni Yezuan, Kabanata 456. Mahusay na pagbabago sa 9 Serenities. With that, iwinagayway ng binata ang kanyang kamay. Ang itim na perlas sa kanyang kamay ay lumiwanag, at isang mapaghiganting espiritu ang lumipad palabas. Ang mapaghiganting espiritong ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Siya ay may isang ordinaryong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang buong katawan ay translucent, at ang kanyang mga kuko ay mahaba at matutulis. Hindi alam kung nasaang antas ang mapaghiganting espiritong ito. Pumunta ka. Sa sigaw ng binata, ang mapaghiganting espiritu ay sumugod kay Yezuan na parang isang mabangis na tigre. Sobrang bilis. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan nang i-activate niya ang Beast King's Rampage. Ang kapangyarihan ng 760 dragon ay tumaas sa 970 na kapangyarihan ng dragon, halos umabot na sa rurok ng Chi Control ang stage. Oh, medyo may kakayahan ka, panipi. Nagulat ang binata. Inilabas lamang niya ang mapaghiganting espiritong ito upang subukan ang lakas ni Yezuan. Mayroon lamang itong 800 kapangyarihan ng dragon. Ang mga mapaghiganti na espiritu ay iba kumpara noong sila ay nabubuhay pa. Puno ng kahinaan ang buong katawan nila. Kapag nakatanggap sila ng isang tiyak na halaga ng pinsala, sila ay mamamatay. Gayunpaman, ang pinaka-epektibong paraan upang patayin ang mga ito ay hatiin sila sa kalahati.
Kahit na si Yezuan ay mayroon lamang 760 na kapangyarihan ng dragon, nasa kanya pa rin ang bawang sword at ang underworld swordsmanship. Napakadali para sa kanya na pumatay ng isang mapaghiganti na espiritu na alam lamang kung paano umatake gamit ang mga kuko nito. Gayunpaman, pagkatapos patayin ni Yezuan ang mapaghiganti na espiritu, ang binata ay naglabas ng 2 pang mapaghiganti na espiritu. Sa pagkakataong ito, sila ay chirifinang na mapaghiganti na mga espiritu. Kung patay ka na, go reincarnate ka. Bakit mo tinatakot ang mga tao? Walang pakialam si Yezuan. Sa isang iglap ay sumabog siya sa bilis na nagpabilis ng tibok ng puso ng binata. Pinatay niya ang 2 mapaghiganti na espiritu ng first level chirifinang vengeful spirits. Mukhang nakasipa ako ng bakal na plato. How dare you kill 2 of my first level chirifinang vengeful spirits? Babalatan kita ng buhay at bubunutin ang mga litid mo. Napaisip ang binata. Itinaas niya ang itim na perlas sa kanyang kamay. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng mga mapaghiganti na espiritu ang lumitaw sa paligid niya. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila, at kabilang sa kanila, mayroong 4 na first level chirifinang vengeful spirits. Paanong may magagawa sa akin ang ganitong bagay? Malamig na bamantong hininga si Yezuan. Sumunod siya at inutusan si Wei Zhenchen na salakayin ang binata. Sa totoo lang, kinasusuklaman ni Yezuan ang wraiths dahil walang pakinabang ang pagpatay sa kanila. Upang mahuli ang mga tulisan, kailangan munang hulihin ang pinuno. Singilin. Agad na pinabilis ni Yezuan ang kanyang bilis at sinugod ang binata kasama si Wei Zhenchen. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng binata. Ang lakas ni Yezuan ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang mga tao mula sa Land of Wandering Souls ay hindi kasing lakas ng mga tao mula sa Land of Nine Serenities at Land of Buried Bones. Kung lalapit si Yezuan sa kanya, siguradong patay na siya. Sa tingin mo mapapatay mo ako? Ngumuso ang binata at naglabas ng isa pang mapaghiganting espiritu mula sa 100 Spirits Pearl. Ang espiritong ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon. Ito ay nasa 2nd antas ng Refinement Chi Realm, ngunit makokontrol lamang niya ito sa kaunting pagsisikap. Paano kung nasa 2nd antas ka ng Chi Refining? Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang ng maliwanag. Ang kanyang espada ay kumikinang na parang ihip ng hangin at tanggeyen, pinalis ang nakapaligid na naghihinanakit na mga espiritu. Bagamat ang lakas ng pag-atake ng isang mapaghiganting espiritu ng 2nd rank Chi Refining ay kahanga-hanga, ang bilis nito ay mas mababa pa rin sa bilis ni Yezuan. Mamatay. Direktang dumaan si Yezuan ng mapaghiganting espiritu ng 2nd rank Chi Refining at dumating sa harap ng binata. Akmang atras ang binata, nasalo siya ng isang higanting kuko. Kaagad pinutol ni Yezuan ang kanyang ulo. Bagamat malakas ang mga tao mula sa Land of Wandering Souls, kadalasan ay gumagalaw sila sa mga grupo at ginagamit ang mga mapaghiganti na espiritu upang patayin ang kanilang mga kalaban. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Land of Wandering Souls ay nagpabe sa kanilang sariling lakas upang makabisado ang kontrol ng mapaghiganti na mga espiritu. Kung ang mapaghiganti na mga espiritu ay walang magagawa sa kanilang mga kaaway, sila ay madaling mapatay maliban kung sila ay maaaring sugpuin ang kanilang mga kaaway sa mga tuntunin ng antas. Ang binatang ito ay halatang dalubhasa sa pagkontrol sa mga mapaghiganti na espiritu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo niya si Yezuan na umasa sa kanyang bilis at madaling napatay. Nang mamatay ang binata, ang pinakawalan na mapaghiganti na mga espiritu ay kumawala sa kanyang kontrol. Gayunpaman, pagkatapos makuha ni Yezuan ang 100 Spirits Pearl, agad silang kumalma, kasama na ang mapaghiganting espiritu ng 2nd rank Chi Refining. Ang pagkontrol sa mga mapaghiganti na espiritu ay talagang nangangailangan ng maraming lakas ng pag-iisip. Pasok kayong lahat, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nang makuha niya ang interspatial ring ng binata, natutunan na niya ang Secret Tomb of Wandering Souls of the Thousand Wraith Sect at natutunan kung paano kontrolin ang mga mapaghiganti na espiritu. Gayunpaman, maaari lamang niyang kontrolin ang mga ito pansamantala. Wala pang 2 segundo, ang mga mapaghiganti na espiritu sa paligid niya ay sinipsip sa 100 Spirits Pearl. Sa oras na ito, naramdaman ni Yezuan ang bahagyang pamamaga ng kanyang ulo.
Ito ang epekto ng paggamit ng labis na lakas ng pag-iisip. Kung tutuusin, ngayon lang niya natutunan ang tungkol sa pagkontrol sa mga mapaghiganti na espiritu at hindi pa niya nalilinang ang kanyang lakas sa pag-iisip noon. Pagkatapos, sinimulan niyang tingnan ang laman ng interspatial ring ng binata. Ding! Ang host ay nakalusot sa 800 dragon power. Isa na namang qualitative leap ito. Mula sa 760 dragon power hanggang 800 dragon power, naabot na niya ang ika-8 antas ng Royal Chi Realm. Bago pa matuwa si Yezuan, may nakita siya sa interspatial ring. Ito ay isang listahan. Ang mga pangalan sa listahan ay lahat ng mga sekta at lungsod sa rehiyon, at maging ang mga pamilya na itinatag sa labas ng rehiyon. Ito ay isang nakaplanong paglilinis. Sinusubukan ba nilang gawing kaparangan ang lugar na ito? Casual na inihagis ni Yezuan ang listahan sa sistema ng paglamon. Hindi niya ito gaanong pinansin. Kung tutuusin, walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na mas mabuting ipaalam sa 100 Poison Sect. Kung tutuusin, ang 100 Poison Sect ay minsang naging springboard para mas lumakas siya. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan sa 100 Poison Sect sa Heavenly Dragon Bone, nakita niya ang isang figure na malamig na tumatawa sa hangin sa itaas ng 100 Poison Sect. Sa loob ng 100 Poison Sect, may mga sigaw ng dalamhati. Huli na ako. Hindi pa huli ang lahat. Feng Yaking, nanliit ang mga mata ni Yezuan. Nakita niya na ang 100 Poisons Princess Feng Yaking ay nakikipaglaban sa isang mapaghiganting espiritu. Sa hindi kalayuan, nakikipaglaban din si Feng Shan sa isang mapaghiganti na espiritu. Mayroong talagang mababang antas ng mapaghiganting espiritu. Tila hindi masyadong malakas ang taong nagmasaker sa 100 Poison Sect. Hahaha, kawalan ng pag-asa. Gusto kong makita ang mga taong nawalan ng pag-asa. Ang babaeng iyon? Oo, ang babaeng iyon. Gusto ko siyang makitang nawalan ng pag-asa. Tawa ng tawa ang nasa ere. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay may lumilipad na pala sa kanya. Rip! Isang ulo ang lumipad sa hangin. Ang taong ito ay agad na pinatay ni Yezuan. Hindi man lang alam ni Yezuan ang kanyang kaharian, kaya tinansya niya na hindi siya mas mataas sa Imperial Chi Tier 8. Matapos patayin ang lalaki, huminto sandali ang mapaghiganting espiritu sa ibaba bago ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Ngayon, lahat sila ay wala sa kontrol. Humayo, mapaghiganti na mga espiritu. Inilabas ni Yezuan ang 100 Ghost Pearl at naglabas ng ilang mapaghiganti na espiritu. Ang mga mapaghiganti na espiritong ito ay lahat ng matataas na kaharian. Iilan lang sa kanila ay sapat na. Ano, medyo nagulat si Feng Shan. Pinagmasdan niya ang paghihiganti ng mga espiritong pinapatay ang mga mapaghiganti na espiritu. Sa isang maikling sandali, ang mga mapaghiganti na espiritu na umaatake sa 100 Poison Sect ay napatay at naglaho. Pagkatapos, isa pang figure ang bumaba mula sa langit. Ikaw ba? Kinilala ni Feng Shan at Feng Yaking si Yezuan. Ayos ka lang ba? Tumayo si Yezuan sa hangin at pansamantalang nagtanong. Kuya, niligtas mo ulit ang buhay namin. Kabanata 457. Sa buwatan, bakit ka nandito? Tiningnan ni Feng Yaking ang Heavenly Dragon Bone sa likod ni Yezuan at ang 100 Ghost Pearl sa kamay ni Yezuan na sumisipsip ng mapaghiganting espiritu. Dumaan lang ako at nakita ko ang mga tao mula sa Land of Ghosts na minamasaker ang mga sekta. Kaya pumunta ako para tingnan. Mas mabuting maghanap kayo ng bundok na mapagtatagwan, casual na sabi ni Yezuan. Ay! May malaking kaguluhan ba? Napalunok si Feng Shan. Lahat ng mga sekta sa lugar na ito ay tina-target ng Land of Ghosts. Hindi ko alam kung ganoon din ito sa ibang mga lugar. Anyway, nakita kong nawasak ang Blood Crow Divine Sect, sabi ni Yezuan. Ang Blood Crow Divine Sect. Lahat ng nasa 100 Poison Sect ay natigilan ng marinig nila ang pangalan. Ang Blood Crow Divine Sect ang namumuno sa lugar na ito. Isa itong sekta sa ikalimang baitang sa rehiyon ng Ghost Tomb. Ang 100 Poison Sect ay isang 6th grade sect lamang. I have a feeling na may malaking mangyayari. You guys better find a place to hide. Pagkatapos sabihin iyon ni Yezuan, umalis siya kaagad. Sa rehiyon ng Ghost Tomb, ang mga sekta ay nahahati sa 6 na grado. Ang Poison King Sect ay ang 1st grade sect sa Land of Ghosts.
Mayroong ilang mga sekta sa ikalawang baitang sa ilalim nito. Ang mga sektang ito sa ikalawang baitang ay namamahala sa mga sekta sa ikatlong baitang. Ang mga sekta sa ikatlong baitang ay namamahala sa mga sekta sa ikaapat na baitang, at ang mga sekta sa ikaapat na baitang ay namamahala sa mga sekta sa ikalimang baitang. Ang Blood Crow Divine Sect ay isang 5th grade sect. Ang Blood Crow Divine Sect ay namamahala sa mga sekta sa ika-6 na baitang tulad ng 100 Poison Sect at ang 5 Poison Sect. Ito ay isang unti-unting pag-unlad. Naghinala si Yeshua na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Kaya, nagpasya siyang tingnan ng iba pang mga lugar. Sa 100 Poison Sect, marami sa kanila ang tumingin sa direksyon na iniwan ni Yeshua na nagtataka. Isang taong dumating na nakasakay sa isang heavenly dragon bone ay may hawak na 100 ghost pearl. Ano ang nangyayari? Kung alam nila na minsang nahuli si Yeshua para masuri para sa lason, ano kaya ang kanilang mga ekspresyon? Nakatingin din si Feng Yoking sa likod ni Yeshua at nahuhulog sa malalim na pag-iisip. Labis siyang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Yeshua. Pagkatapos umalis sa 100 Poison Sect, si Yeshua ay nagtungo sa hinterland ng 9 Serenities. Ang sangay ng Baido na dinala sa kanya ng Old Monster Home noong araw na iyon ay nasa hangganan talaga ng Ghost Tomb region. Sa katunayan, ito ay nasa hangganan din ng 9 Serenities, na siyang hangganan ng Land of Buried Bones. Gayunpaman, ang Land of Wandering Souls ay napakalayo. Para mapatay ng kanilang mga tao ang kanilang daan dito, kailangan nilang maglakbay ng maraming distansya. Sa makatuwid, ito ay dapat na pinaghandaan. Dumiretso si Yeshua sa gitna ng 9th Serenity. Sa daan, nakita niya ang maraming lungsod na naging mga guho, pati na rin ang maraming mababang antas na wraith. Maliban doon, marami rin siyang nakitang tao mula sa Land of Drifting Souls. Natural, lahat ng mga taong ito ay pinatay niya. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok si Yeshua sa teritoryo ng Blue Feather Sect, isang sekta sa ikaapat na baitang sa 9 Serenities, kinailangan niya itong pretuhin ng may pag-iingat. Ito ay dahil maaaring may ilang mga eksperto sa chi refining dito. Ang Blue Feather Sect ay maaaring ituring na isang medyo orthodox na sekta sa 9 Serenities. Umasa sila sa normal na paglilinang. Gayunpaman, nang dumating si Yeshua sa Blue Feather Sect, nalaman niyang ang Blue Feather Sect ay minasacre din. Walang nakaligtas sa buong sekta. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako, lahat ay pinutol ng matalim na talam. Ang mga sugat na ito ay sanhi ng mga kuko ng mga wraith. Nakakatakot. Kahit na ang Blue Feather Sect, na mayroong third stage chi refining cultivator, ay nawasak. Hindi kaya nagdeklara ng digmaan ang Land of Wandering Souls sa 9 Serenities. Hindi mapigilan ni Yeshua na kiligin. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang dakilang puwersa ay magiging sa napakalaking sukat. Bukod dito, lahat sila ay mga first class na walang awan na tao sa Ghost Tomb region. Kung sumiklab ang digmaan, tiyak na hindi maiisip ang mga nasawi. Sa sandaling ito, biglang may sumugod na tao. Whitebone War Puppet, nandito rin ba ang mga taga-lupang ng nalibing na buto? Mamatay. Isang boses ng lalaki ang narinig. Si Yeshua ay sumulyap sa gilid ng kanyang mata at nalaman na ang taong iyon ay isang second stage chi refinement cultivator. Ang ikalawang yugto ng chi refinement cultivator na ito ay hindi nag-aksaya ng anumang oras at direktang naglabas ng mga wraith ng second stage chi refinement cultivator upang salakayin si Yeshua. Sa pagpunta dito, pinatay ni Yeshua ang maraming first stage chi refinement cultivator at itinaas ng kaunti ang kanyang kaharian. Ngayon, naabot na niya ang 820 dragon power. Kung ilalabas niya ang kanyang buong kapangyarihan, maaabot niya ang first stage chi refinement realm. Kasabay ng pagpapahusay ng kanyang iba't ibang bloodline, wala itong kalaban-laban sa isang second stage chi refinement realm cultivator. Gayunpaman, para maging ligtas, hinayaan din ni Yeshua na tumulong ang Heavenly Dragon Bone na na-refine sa Second Stage Chi Refinement Realm at ang Wraiths ng Second Stage Chi Refinement Realm. Ano? Nagulat ang powerhouse na ito. Siya ay bulag sa oras na ito upang pukawin ang gayong powerhouse. Ang Second Stage Chi Refinement Realm Heavenly Dragon Bone at ang Wraiths ng Second Stage Chi Refinement Realm kasama si Yeshua, nakilala sa kanyang bilis. Agad siyang natalo at nahulog sa wala pang 5 round. Masobrahan mo ang iyong sarili. Nagmura si Yeshua.
Bagamat hindi niya alam kung saang puwersa nagmula ang taong ito, ang pagpatay sa paningin ay nagpagalit kay Yezuan. Ding! Ang host ay nakalusot sa 840 dragon power. Sa pagkakataong ito, ang pagtaas ng 20 dragon power ay lubos na nasiyahan kay Yezuan. Bagaman hindi ko alam kung ano ang nangyari, sa wakas ay nakahanap ako ng paraan upang mabilis na mapabuti. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Tila malapit na niyang marating ang Chi Refinement Realm. Sa oras na iyon, magkakaroon ng qualitative leap ang kanyang true chi at hindi dapat maging problema para sa kanya ang tumalon ng ilang level. Ang taong ito ay may maraming ore sa kanyang yin at yang ring na maaaring makatulong kay Wei Zhenchen na madagdagan ng malaki ang kanyang kaharian. Little Tian, itong Heavenly Dragon Bone ay maaaring hindi na maging kapaki-pakinabang. Ang pagpino ay nangangailangan ng masyadong maraming oras. Dapat mo na lang itong kainin. Sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Bagamat ayaw ni Wei Zhenchen, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Bagamat maaari siyang mag-transform, hindi siya maaaring mag-transform sa isang napakalaking nilalang. Ang kasalukuyang rate ng paglago ni Wei Zhenchen ay napakabilis, halos umabot sa devouring system. Kung kakainin niya ang mga ores, tatubos siya nang wala pang 1 oras. Makalipas ang 1 oras, narating ni Wei Zhenchen ang Chi Refinement Realm bago si Yezuan. Pagkatapos noon, inalis din ni Yezuan ang Heavenly Dragon Bone. Niayaw niyang gamitin ang 100 Ghost Pearl. Natatakot siya na makatagpo siya ng 3rd o 4th Chi Refinement Realm Expert. Naglibot siya sa Blue Feather Sect at nakatagpo ng ilang eksperto mula sa Land of Ghosts na patuloy pa rin sa pagpatay sa lungsod. Bukod dito, ang kanilang mga kaharian ay nasa pagitan ng una at pangalawang Chi Refinement Realm. Dahil doon, direkta niyang pinatay ang mga taong iyon. Ang kanyang pagtatanim ay patuloy na dumami. Ding! Nakapasok na ang host sa First Chi Refinement Realm. Pagkatapos niyang pumatay ng higit sa 10 tao, sa wakas ay nakalusot siya sa First Dragon Realm. Hindi niya matanggap ang bilis ng breakthrough. Nang makalusot siya at naghihintay sa paglaki ni Wei Zhenchen, isang tao ang biglang sumugod mula sa malayo. Ang taong ito ay talagang eksperto sa 3rd Chi Refinement Realm. Nagkukumpulan na ang lahat. Bakit nandito ka pa? Nagtatakang tanong ng lalaki. Nagtipon. Kumunat ang noo ni Yezuan. Ngayong nilinang na niya ang Land of Ghosts, Secret Manual of Ghosts, naramdaman niya na ang taong nasa harap niya ay isang eksperto mula sa Land of Ghosts. Kaya naman siguro, naisip ng lalaki na galing siya sa Land of Ghosts. Hindi ka marunong mag-ipon. Sumimangot din ang lalaki at sinabi sa tono ng pag-uutos, bitawan mo ang isang mapaghiganting espiritu. Mabilis na nag-isip si Yezuan sa kanyang puso. Pagkatapos, naglabas siya ng 100 Ghost Pearl at naglabas ng 2nd Chi Refinement Realm na mapaghiganti na espiritu. Nang makita ito ng lalaki, ibinaba niya ang kanyang bantay at sinabing, ibig sabihin, hindi ako nagpaalam sa iyo. Sumunod ka sa akin. Kabanata 458. Pagkakanulo. Ito ang unang 3rd level Chi Refinement Realm Cultivator na nakita ni Yezuan mula noong pumasok siya sa 9 Serenities. Sa tono ng lalaki, tila nagtitipon ang Land of Ghosts ng mga eksperto para sa isang malaking operasyon. Kung ilalabas ni Yezuan ang kanyang buong kapangyarihan, maaari niyang labanan ang lalaki. Gayunpaman, mas interesado siyang makita kung ano ang pinagkakaabalahan ng Land of Ghosts, kaya sinundan niya ang lalaki. Sa daan, nakatagpo sila ng maraming tao mula sa Land of Ghosts. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya sila kayang salakayin. Ang lugar ng pagtitipon ng Land of Ghosts ay nasa isang lambak. Nang dumating si Yezuan kasama ang lalaki, 12 ng tao na ang nagtipon doon. Wow! Ang daming expert! Aling sekta ang inaatake nila? Nagulat si Yezuan. Sumama siya sa lalaki. Kaagad pagkatapos, ang lalaki ay tumalikod at nagtanong, ilang mga sama ng loob na espiritu ang naipon mo? Ilang mga sama ng loob na espiritu ang naipon mo? Nagulat muli si Yezuan, ngunit kinontrol niya ang kanyang ekspresyon at pinanatili ang isang kalmadong ekspresyon upang maiwasang makita muli. Kaagad pagkatapos, ang mga taong kasama ni Yezuan ay naglabas ng ilang 100 Ghost Pearls. Ang 100 Ghost Pearls ay maaaring sumipsip ng sama ng loob na espiritu. Ang limitasyon ay 999 na samahang espiritu,
habang ang 1,000 ghost pearls ay maaaring sumipsip ng 9,999 na samahang espiritu. Sinulyapan sila ni Yezuan at napagtanto na ang isa sa kanila ay naglabas ng 1,000 ghost pearl. Ilang tao ang kailangan niyang patayin. Hindi mataas ang posibilidad na maipanganak ang mga galit na galit, at mas bihira pa ang mga may mataas na antas ng paglilinang. Mabilis na nag-isip si Yezuan, pagkatapos ay naglabas ng ilang 100 ghost pearls. Manang, hindi masama. Iningatan ng lalaki ang 100 ghost pearls, pagkatapos ay lumakad sa harap ng karamihan at ibinigay ito sa isang matandang lalaki. Mukhang ang matanda ang pinuno. Marahil ay naabot na niya ang 4th level Chi Refinement Realm, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Kasabay nito, nahulaan niya na ang Blue Feather Sect ay maaaring nawasak ng matandang ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit napakaraming sama ng loob na espiritu ang ibinigay niya. Naghintay siya ng ilang sandali. Bagamat nakatayo siya, nakikinig siya sa mga usapan ng mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, wala siyang narinig. Ang alam lang niya ay sasalakayin nila ang isang paksayon na tinatawag na Earthfin Sword Sect. Ang Earthfin Sword Sect ay mayroong 4th rank Chi Refining Expert, kaya naman kailangan nilang magtipon ng napakaraming tao. Umasa ang Ghostland sa Human Wave Tactic. Kahit na mayroon lamang 100 sa kanila, kung ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng 100 wraith, iyon ay higit sa 10,000 wraith, hindi pa banggitin ang isang 4th stage Chi Refinement Cultivator na kayang kontrolin ang daan-daang wraith sa parehong oras. Sa panahong ito, sunod-sunod na dumating ang mas maraming eksperto mula sa Land of Ghosts. Nang makita ng matanda na halos lahat ay dumating na, sumigaw ito, "Sige, halos lahat nandito." Fair na. Pagkatapos, lumipad siya kasama ang isang grupo ng mga tao. Sinulyapan ito ni Yezuan. Oo naman, ang matandang ito ay nasa 4th rank ng Chi Refining, mayroong 6 na 3rd rank Chi Refining Cultivator, at ang iba ay nasa 2nd rank o 1st rank. Nakihalo si Yezuan sa grupo at sinundan ang elder habang lumilipad sila sa isang tiyak na direksyon. Matapos lumipad ng halos kalahating araw, sa wakas ay nakarating na sila sa Earth Emanation Sword Sect. Sige, fair na. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang matanda at diretsyong sumigaw. Kasabay nito, naglabas siya ng 1,000 Ghost Pearl at naglabas ng 2 4th Stage Chi Refining Vengeful Spirits, pati na rin ang maraming 1st to 3rd Stage Chi Refining Vengeful Spirits. Ganun din ang ginawa ng iba. Sa isang iglap, isang malaking grupo ng mga mapaghiganti na espiritu ang lumitaw sa kalangitan. Mayroong higit sa 5,000 mapaghiganti na espiritu, at ang ilan ay umabot pa ng 7 hanggang 8,000. Ang malaking grupo ng mapaghiganting espiritu ay tumakip sa kalangitan at sumugod patungo sa Earth Emanation Sword Sect, na tinatakot ang mga disipulo ng Earth Emanation Sword Sect na kalahating mamatay. Bilasan, mabilis na ipaalam sa sect leader na umaatake ang Land of Ghosts. Ang buong Earth Emanation Sword Sect ay nasa kaguluhan. Sa kabutihang palad, ang Earth Emanation Sword Sect ay may proteksyon na hanay ng bundok. Gayunpaman, ang proteksyon na hanay ng bundok na ito ay hindi makatagal ng matagal. Wala pang 5 segundo, nasira ang proteksyon na hanay ng bundok, at libu-libong mapaghiganting espiritu ang sumalakay. Napakalakas ng tunog kaya lumabas ang mga eksperto ng Earth Emanation Sword Sect. Narinig na nila ang balita at naghanda. Agad silang nahati sa 2 grupo. Nilabanan ng isang grupo ang mapaghiganti na mga espiritu habang ang isa naman ay sumugod sa 12 ng mga tao sa Land of Ghosts. Inihanda na rin ang Land of Ghosts. Naglabas sila ng mas maraming mapaghiganti na espiritu sa pagtatangkang lumaban. Si Yezuan, na nakikihalubilo sa karamihan, ay naglabas lamang ng ilang mapaghiganti na espiritu ng 1st rank Chi Refining. Tinatago niya ang kanyang lakas. Nang makita niya ang mga tao ng Earth Emanation Sword Sect na nakikipaglaban sa mga mapaghiganti na espiritu, kumislap ang kanyang mga mata. Ngayon, oras na para mag-strike siya. Beast King Rampage. Boom! Kusang lumitaw ang surge of energy. Ang lakas ng makalangit na dragon ni Yezuan ay agad na tumaas sa mahigit 1,300 dragon. Ang bilis ng 1,600 dragon ay sumambulat. Ang Land of Ghosts ay umasa sa taktika ng paggamit ng mga numero. Ang kanilang sariling lakas ay napakahina.
Ang pagsabog ng enerhiya ni Yezuan ay agad na pinatay ang mga tao sa paligid niya, kabilang ang dalawang third-rank chi refining expert. Tumaas na naman ang kanyang cultivation level. Nanlaki ang mga mata ng fourth-rank chi refining elder sa hindi makapaniwala. Personal niyang sinuri ang grupong ito ng mga tao. Lahat sila ay mga taong nagel-inang ng lihim na manual ng mga aswang. Pero ngayon, bakit nila pinapatay ang sarili niyang mga tao? Gayunpaman, wala siyang oras para isipin ito dahil nag-charge na si Yezuan. Sa tingin mo ba wala akong backup plan? Ang 1,000 Ghost Pearl sa kaliwang kamay ng matanda ay nagbuga ng malademonyong glow. Naglabas siya ng isa pang 4th rank chi refining vengeful spirit. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Si Yezuan ay kasing bilis ng kidlat. Dumaan siya sa mapaghiganting espiritu at pinutol ang ulo ng matanda. Sa isang iglap, nawalan ng kontrol ang daan-daang mapaghiganting espiritu. Mabilis na itinago ni Yezuan ang interspatial ring ng Elder. Ang kanyang antas ng paglilinang ay muling tumaas, at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpatay. Maging ang isang dalubhasa sa 4th rank chi refining ay agad niyang pinatay, hindi banggitin ang iba pa. Wala pang 5 segundo, patay na lahat ang mga tao sa Land of Ghosts. Ginamit din ni Yezuan ang pagkakataong ito para makapasok sa 3rd rank chi refining. Ang kanyang antas ng paglilinang ay tumaas ng napakabilis. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay walang awa na mga tao na nagmasakir ng maraming sekta at lungsod. Mayroong maraming mga bagay sa kanilang interspatial rings. Mga espiritong mapaghiganti, bumalik kayo. Ginamit ni Yezuan ang kanyang vital energy para hawakan ang 100 Ghost Pearl at 1,000 Ghost Pearl. Sa susunod na sandali, ang mga mapaghiganti na espiritu na umaatake sa Earth Emanation Sword Sect ay biglang tumalikod at bumalik sa mga perlas. Ito, ang mga tao ng Earth Emanation Sword Sect ay natigilan lahat. Hindi pa sila nakakalusot sa mga mapaghiganti na espiritu at lahat ng nasa Land of Ghosts ay patay na. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang papatayin ni Yezuan, na mula sa Land of Ghosts, ang lahat. Kamahalan, ikaw ay, nagtatakang tanong ng sect leader ng Earth Emanation Sword Sect. Tumingin si Yezuan sa mga disipulo at elder ng Earth Emanation Sword Sect at malamig na sinabi, hindi ako mula sa Land of Ghosts. Nandito lang ako para makisama. Ito ay isang paliwanag na mauunawaan ng lahat. Kaya ikaw ay isang eksperto na ipinadala ng mga nakatataas. Salamat sa iyong tulong. Nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng buong Earth Emanation Sword Sect. Ang sect leader ng Earth Emanation Sword Sect ay yumuko bilang pasasalamat. Kabanata 459. Pagpatay sa isang aura chi tier expert. Ayos lang. Gayunpaman, alam mo ba kung bakit tayo inaatake ng Land of Ghosts? Tanong ni Yezuan. Ang pinuno ng Earthfiend Sword Sect ay huminto at umiling. Hindi rin namin alam. Pero, sa dami ng tao, matagal na siguro silang nagtatago sa Ninth Serenity. Dapat may malaking bagay sila. Kalokohan. Siyempre alam kong may malaking sabuatan. Iginala ni Yezuan ang kanyang mga mata, pakiramdam na walang magawa sa kanyang puso. Pagkatapos, muli siyang nagtanong, alam mo ba kung aling mga sekta ang hindi pa inaatake? Ito, hindi rin ako masyadong sigurado. Nananatili kami sa sekta nitong mga nakaraang araw, at walang nagbalita sa amin. Umiling ang pinuno ng Earthfiend Sword Sect. Sai, kalimutan mo na. Bumantong hininga si Yezuan at umalis. Bagamat hindi siya nakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, nagawa pa rin niyang umabant mula sa level 1 hanggang level 3 chi refinement. Kung gagawin niya ito muli, maaari siyang umabant sa level 4 chi refinement. Kaya naman, sinundan niya ang mapa at pumunta sa ibang sekta para tingnan. Ang Land of Ghosts ay nililinis ang mga puwersa ng Ninth Serenity upang mangolekta ng mapaghiganti na mga espiritu. Ngayon, si Yezuan ay may higit sa 10,000 mapaghiganti na espiritu ng chi refinement sa kanyang interspatial ring. Kung idinagdag niya ang chi refinement vengeful spirits, ang kabuuang bilang ay lalampas sa 50,000. Sa pagkakataong ito, ang target niya ay isang sekta na tinatawag na Silver Snake Sect. Tulad ng Earthfiend Sword Sect, ang Silver Snake Sect ay mayroong level 4 chi refinement experts. Naglakbay siya ng buong bilis ng isang araw at natagpuan ang Silver Snake Sect. Sa oras na ito,
ang Silver Snake Sect ay inaatake ng isang grupo ng mga eksperto mula sa Land of Ghosts. Anong coincidence? Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa pagtingin sa grupo ng mga eksperto mula sa Land of Ghosts sa itaas ng Silver Snake Sect, naglabas siya ng ilang level 3 Chi Refinement Vengeful Spirits. Mayroong dalawang level 4 Chi Refinement Expert sa grupong ito. Inatake din ng kanilang mapaghiganti na espiritu ang Silver Snake Sect. Mabilis na, lumapit si Yezuan. May nakapansin sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Bilasan mo. Isang level 3 Chi Refinement Martial Artist ang sumigaw kay Yezuan. Nilinang ni Yezuan ang Ghost Secret Manual at nagkaroon ng ilang mapaghiganti na espiritu sa ikatlong antas ng Chi Refinement. Naging sanhi ito ng martial artist na ito na natural na mapagkamalan siyang isang taga-Ghost Lands. Oo. Yumuko si Yezuan na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos, ang kanyang ngiti ay biglang nawala habang ang kanyang mga mata ay naglabas ng dalawang sinag ng pagpatay na layunin. Beast King Rampage. Sa isang kisap mata, ang ikatlong antas ng Chi Refinement ay tumaas sa ikapitong antas ng Chi Refinement. Ang kanyang bilis ay nalampasan na ang ikasampung antas ng Chi Refinement at umabot sa unang antas ng Chi Refinement. Mayroong tatlong yugto sa Spirit Realm, Controlling Chi, Refining Chi, at Aura Chi. Kabilang sa mga ito, ang Controlling Chi ay mayroon lamang 9 na yugto, habang ang Refining Chi at Aura Chi ay may 10 yugto. Sa anumang kaso, ang kasalukuyang bilis ni Yezuan ay lumampas na sa oras ng reaksyon ng lahat. Swish! 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 Sumugod si Yezuan sa karamihan at nagsimula ng massacre. Wala pang 3 segundo, 12-dosenang mga tao ang lahat ay patay, at dahil dito, nakapasok siya sa 4th rank of Chi Refinement. Pagkatapos, naalala niya ang mga galit ng lahat at mabilis na umalis. Ang mga tao mula sa Silver Snake Sect ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Nakatayo sila doon na tulala ng buong 10 segundo. Mayroon bang taksil sa Land of Wandering Souls? Pagkatapos noon, patuloy na gumagala si Yezuan sa mga sektang ito. Kung makakita siya ng sinuman mula sa Land of Wandering Souls, agad niyang papatayin ang mga ito. Mabilis ding tumaas ang kanyang cultivation level na parang nakaupo siya sa isang rocket. Nagpunta siya ng mas malalim sa Land of Nine Serenities, at ang mga taong nakatagpo niya ay may mas mataas na antas ng cultivation. Talagang nagkaroon ng malaking pagsasabwatan sa Land of Wandering Souls. Ang mga ekspertong ito ay hindi maaaring dumating kamakailan. Matagal na silang nagtatago sa Land of Nine Serenities. Dahil sa curiosity, nakuha rin ni Yezuan ang ilang eksperto mula sa Land of Wandering Souls. Gayunpaman, ang mga taong ito ay sumusunod lamang sa mga utos. Sila ang namamahala sa pagkolekta ng mga wraith at ibigay ito sa kanilang mga nakatataas. Bukod dito, ang plano ng Land of Wandering Souls ay napaka-metikuloso. Una nilang sinisiyasat ang mga background ng mga puwersang ito, pagkatapos ay nagpadala ng mga eksperto upang sirain ang mga ito. Sa oras na ito, nasira na ni Yezuan ang halos 10 alo ng mga eksperto mula sa Land of Wandering Souls. Ang kanyang cultivation level ay umabot na sa 8th rank of Chi Refinement. Ngayon, nakatagpo siya ng isang grupo na pinamumunuan ng isang eksperto sa Aura Chi. Kasabay nito ang paglusot din niya sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang sekta na kanilang sisirain ay isang level 3 na puwersa. Mayroon din silang eksperto sa Aura Chi. Lahat, makinig sa utos ko. Patayin! Sigaw ng level 1 Aura Chi expert. Daan-daang eksperto mula sa Land of Wandering Souls ang agad na naglabas ng hindi mabilang na mga wraith. Mayroon ng mahigit 20,000 sa kanila. Isang malaking grupo ng mga wraith ang tumakip sa langit at nagmadaling pumunta sa sekta. Nagtago si Yezuan sa kanila tulad ng dati. Nang sumugod ang mga wraith, bigla niyang na-activate ang Beast King's Rampage. Mahigit 1,700 dragon. Ang kanyang lakas ay tumaas sa 2,300 dragon, at naabot niya ang ika-4 na ranggo ng Aura Chi. Ang pinuno ng grupo ay nasa unang ranggo lamang ng Aura Chi. Gayunpaman, ito ay isang pagtaas lamang ng lakas. Mula sa 9th rank ng Chi Refinement hanggang sa 1st rank ng Chi Refinement, magkakaroon ng qualitative leap sa true energy ng isang tao. Mula sa ika-10 ranggo ng Chi Refinement hanggang sa unang ranggo ng Aura Chi,
may lalabas na bagong teknik. Tinawag itong Aura Defense. Ang Aura Defense na ito ay maaaring makapagpahina ng husto sa mga pag-atake ng True Energy. Maaaring hindi mapatay ni Yezuan ang first rank of Aura Chi expert na ito sa lakas ng kanyang 8th rank Chi refinement at bawang sword. Gayunpaman, maaari muna siyang maghanap ng problema sa iba. Rip, rip, rip. Umalangaw-ngaw ang malulutong na tunog habang ang mga ulo at bangkay ay nahulog mula sa langit. Sa isang kisap mata, higit sa kalahati ng daang eksperto mula sa Land of Ghosts ay namatay. Hindi bababa sa 30 sa kanila ang nahulog. Ang lakas ni Yezuan ay mabilis pa ring tumataas. Ano? Nagulat ang first rank of Aura Chi expert. Anong bastard? Naglakas loob ka talagang pumasok sa koponan ng Land of Wandering Souls natin. Galit na galit ang first rank of Aura Chi expert. Sinugod niya si Yezuan gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yezuan ay nakalusot pa lamang sa ikasyam na ranggo ng Aura Chi refinement na may 1,800 dragon ng kapangyarihan. Matapos makapasok, hindi siya pinansin ni Yezuan at nagpatuloy sa pagpatay sa mga tao sa paligid niya. Sa oras na maabutin siya ng ekspertong ito, karamihan sa mga tao sa Land of Ghosts ay patay na. Whoosh! Ang eksperto na may unang antas ng enerhiya ng astral ay kumislap sa harap ni Yezuan. Bumaba ang kanyang espada, ngunit dama po ito sa afterimage. Umikot na si Yezuan sa likod niya at ibinaba ang kanyang espada. Bang! Ang true chi ni Yezuan ay pinahina ng unang ranggo ng Aura Chi. Nang mapunta ang bawang sword sa first rank ng Aura Chi defense, nang inag ang kanyang palso. Klang! Ang martial artist ay nagmamadaling hamarang gamit ang kanyang longsword at umungol, sa tingin mo kaya mo akong patayin. Masasabi niyang may lakas lamang si Yezuan. Ang kanyang true chi ay napakahina. Kung isa talaga siyang third rank of Aura Chi expert, napatay na siya agad. Haha, parang mapapatay kita. Ngumisi si Yezuan at ibinaba muli ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng martial arts. Underworld Swordsmanship, sword descends to the underworld. Rip! Lumipad ang isang ulo. Gusto lang ni Yezuan na makita ang epekto ng unang ranggo ng Aura Chi. Hindi siya gumamit ng martial arts. Ang first rank ng Aura Chi defense ay talagang mahusay. Ito ay lubos na nagpapahina sa aking true chi. Kung ang Beast King's Rampage ay maaaring tumaas ang aking kaharian sa halip na ang aking lakas, iyon ay magiging mahusay. Walang magawang umiling si Yezuan. Kung mapapalaki ng Beast King's Rampage ang kanyang kaharian, makakalaban niya ang isang 4th o 5th rank of Aura Chi expert. Kabanata 460. Kilalanin muli ang manlalaman. Ding! Ang host ay nakalusot sa ikasyam na antas ng Chi refinement. Ikasyam na antas ng Chi refinement, 1,800 dragon power. Ang disipulo ng third grade power ay natigilan din habang pinagmamasdan ang malalakas na wraith na ito na kinuha ni Yezuan. Magtatanong pa sana si Yezuan nang biglang lumitaw sa dikalayuan ng isang malaking grupo ng mga itim na figure. Hindi, ito ay isang malaking grupo ng mga puting figure. Nang lumingon siya, natuklasan niya na hindi ang mga eksperto mula sa Land of Wandering Souls, kundi ang mga eksperto mula sa Land of Buried Bones. Ang mga puting figure na iyon ay pawang white bone war puppets. Narito na sa wakas ang mga tao mula sa boneyard. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa napakalaking bagay na nangyayari sa Nine Netherland, ang boneyard ay tiyak na hindi makakaupo at darating upang makakuha ng bahagi ng pagnakawan. Sa tansya niya, hindi masyadong malakas ang mga makakarating dito. Agad siyang tumakbo palabas. Ang pinakamalakas na tao sa grupong ito mula sa boneyard ay nasa tier 2 astral energy lamang. Hindi nila mapigilan si Yezuan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang grupong ito mula sa boneyard ay ganap na nolipol. Dahil dito nakapasok si Yezuan sa ikasampung ranggo ng Chi refinement. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkamit ng Aura Chi rank. Ngayon, ang Nine Netherland ay maaaring ituring na puno ng mga butas. Wala sa mga sekta sa paligid ang makaligtas sa krisis ng hindi nasaktan. Maging ang Poison King sect at ang 6 na second class na sekta ay pareho. Bagamat hindi pa rin maintindihan ni Yezuan kung bakit gustong salakayin ng Corpse Master sect at ng Fallen Spirit sect ang Nine Serenities, alam niya na hanggat mas malalim pa ang ginagawa niya, mauunawaan niya.
Sa makatuwid, nagpatuloy siya sa pagsulong patungo sa gitna ng Nine Serenities. Gayunpaman, nang pumasok siya sa teritoryo ng isang sekta ng pangalawang klase, nasaksihan niya ang isang hindi pa nagagawang labanan. Sa sandaling ito, may dalawang grupo ng mga tao na nag-aaway sa harap niya. Napakalakas ng kaguluhan, at umalangaw ito sa mga ulap. Nang makita ni Yezuan ang kaharian ng mga taong ito, siya ay lubos na natulala. Ang pinakamalakas sa 20 o higit pang mga tao ay aktwal na nakaabot sa 3,000 dragon, na kung saan ay ang 3 langit na dragon. Level 10 gang energy. Heavens, ano ang nakikita ko? Peak of the Aura Chi Realm. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Soul Essence Realm. Labis na nabigla si Yezuan. Ang rank 10 gang Chi ay ang rurok ng Ghost Tomb. Lumingalinga siya sa paligid at masasabing ito ay labanan sa pagitan ng Poison King Sect at Fallen Spirit Sect. Ang Poison King Sect ay natural na gumamit ng lason habang kinokontrol ng Fallen Spirit Sect ang mga mapaghiganting espiritu sa labanan. Bagamat hindi mataas ang cultivation base ni Yezuan, masasabi niyang hindi na makakatagal ang Poison King Sect. Little Tong, Terra na. Isang malakas na dagandong ang umalingaw sa pagitan ng langit at lupa. Pagkatapos, nakita ni Yezuan ang isang maliit na figure na sumugod sa kanya. Nang makita ito, ang pinuno ng Poison King Sect ay nagpaalala, hindi sa ganitong paraan. Nang marinig ito, nanliit ang mga mata ni Yezuan. Natuklasan niya na ang maliit na figurang ito ay isang 6 o 7 taong gulang na batang babae. Ang dahilan ng pagpapaalala sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay dahil nakita niya si Yezuan. Gayunpaman, ang maliit na batang babae ay nagpatuloy na sumugod kay Yezuan. Kuya, tulungan mo naman ako. Sumigaw ang batang babae kay Yezuan. Nang inig muli ang katawan ni Yezuan. Asterisk sick, ang batang babae na ito ay talagang isang rank 1 gang Chi expert. Mas mataas siya sa akin. Nakatingin lang siya habang nagmamadaling lumapit ang batang babae. Pagkatapos, tinanggal ng batang babae ang interspatial ring sa kanyang leeg at sumigaw, "Kuya, ito ay para sa iyo. Mangyaring tulungan kami." Tiningnan ni Yezuan ang batang babae na hindi man lang umabot sa kanyang baywang at walang magawang umiling. "Bata, hindi ka ba natatakot na masama akong tao?" Kinusot ng batang babae ang kanyang malalaking mata at sinabing may 2 bahid ng luha, "Naniniwala ako sa iyo." Natigilan si Yezuan sa pangungusap na ito. Sa katunayan, gusto niyang tumakbo para sa kanyang buhay. Natatakot siyang madawit siya. Paano kaya siya makakatulong? "Brat, if you dare touch her, kukunin ko ang buhay mo." Galit na sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Poison King Sect. Maliwanag, hindi karaniwan ang pagkakakilanlan ng batang babae na ito. Sinulyapan ni Yezuan ang labanan sa malayo at tahimik na kinuha ang interspatial ring. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Napakaraming bagay sa interspatial ring na ito upang mabilang. Hindi lang iyon, may kung ano sa interspatial ring na halos gusto niyang lumunin ang lahat. "Gusto mong gamitin itong interspatial ring bilang reward sa tulong ko?" tanong ni Yezuan. "Oo," tumango ang maliit na babae. "Okay, pumayag ako." Mataimtim na tumango si Yezuan. Ngayon, wala na siyang pakialam sa ibang bagay. Direkta niyang nilalamon ang lahat sa napakagandang interspatial ring na ito. Ding! Nakapasok na ang host sa rank 1 gang Chi. Ding! Nakapasok na ang host sa rank 2 gang Chi. Ding! Nakapasok na ang host sa rank 3 gang Chi. Ding! Nakapasok na ang host sa rank 4 na gang Chi. Ding! Nakapasok na ang host sa rank 5 gang Chi. Ang maliit na batang babae ay walang maraming likas na kayamanan, at walang gaanong sacred beast souls, ngunit sapat pa rin para kay Yezuan na tumaas ng 6 na ranggo. Ngunit hindi iyon ang punto. Ang punto ay mayroong isang bangkay ng Devourer sa interspatial ring. Ang bangkay ng Devourer ay isang itim na kuneho. Ding! Nakakuha ang host ng isang advancement point. Sa wakas, nakuha niya ang 3 advancement point. Pagkatapos, pinili niya ang Agility Advancement Point ng walang pag-aalinlangan. Ding! Ang Beast King Bloodline Agility Advancement Successful. Kasalukuyang Advancement Point, 3. Matapos isulong ang Agility Advancement Point ng 3 beses, muling tumaas ang bilis ni Yezuan.
Ngayon, siya ay higit sa 2,400 dragon. Kahit na hindi niya ginamit ang Beast King's Rage, lampas pa rin siya sa Spirit Realm. Ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ang grupong ito ng mga tao ay ang mga elite ng mga elite. Tiyak na mayroon silang high-grade heaven-level martial arts. Ang interspatial ring ng maliit na batang babae ay mayroon ding high-grade heaven-level martial arts, na nagpadali sa mga bagay para kay Yezuan. Ding! Natutunan ng host ang Hidden Dragon Swordsmanship. Kasalukuyang kahusayan, 10%. Ding! Natutunan ng host ang Black Dragon Swordsmanship. Kasalukuyang kahusayan, 10%. Ang dalawang martial arts na ito ay parehong high-grade heaven-level martial arts. Pero dahil ngayon lang niya natutunan ang mga ito, 10% lang ang proficiency niya. Kuya, bilasan mo at tulungan mo si Uncle Wo. Sa sandaling ito, ang mga salita ng batang babae ay humila kay Yezuan pabalik sa realidad. Sige, dito ka na lang. Nabawi ni Yezuan ang kanyang katinuan at agad na tumakbo palabas. Ngayon, ginagamit niya ang Black Dragon Steps na ngayon lang niya natutunan. Gayunpaman, walang lumilipad na dragon sa paligid niya. Ito ay dahil ang kanyang Spirit Realm ay lumampas sa Spirit Realm. Mayroon siyang higit sa 3,100 dragon. Sa Spirit Realm, kahit na ang isa ay nasa ika-10 antas ng astral energy, magagawa nilang linangin ang lakas ng 3 dragon ng langit. Gayunpaman, si Yezuan ay may 100 pang dragon kaysa sa kanila. Sa oras na ito, ang kanyang bilis ay umabot sa sukdulan. Walang sinuman sa Ghost Tomb ang maihahambing sa kanya. Kung ito ay kalkulahin sa mga tuntunin ng mga dragon, ito ay magiging 4,100 na mga dragon. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Black Dragon Steps. Kasalukuyang kahusayan, 20%.